Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang labanan ni Hansen at Chin Suan para sa championship para sa pinili at natalo niya si Chin Suan, at ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Naramdaman ni Chin Suan ang pagkahapon ng halos huminto ang kanyang paghinga nang makita ang mga kamay ng ating bida na sumasayaw ng mabangis. Kalahating daan na sa Evolver 3, wala pang pagkakamali ang ating bida. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng napakabilis na minsan ang tanging makikita niya ay ang after image na labis niyang pinahanga. Bagaman hindi pa natatapos ang pagsusulit, natukoy ni Chin Suan na may kakayahan ang ating bida na makapasa sa Evolver 3. Batay sa kanyang nakita, hindi lang siya swerte, kundi patuloy na umuusad. Evolver 3. Ito ang Evolver 3. Biglang natuwa si Chin Suan sa kanyang sarili. Siya ang nakadiscover kay Hansen at pinilit na sumali siya sa kanyang grupo. Ang mga potensyal na ipinakita niya ay nagpapatunay na napakatalino ng kanyang desisyon. Isang unevolved na makakakumpleto ng Evolver 3 sa Hand of God ay malamang na magiging hindi matatalo sa lahat ng unevolved kapag natutunan na niyang gumamit ng Warframe. Ang ganitong kakayahan ay tila nasasayang sa isang sniper o archer. Si Chin Suan ay nahirapan sandali dahil mas magiging mahusay siyang operator ng Warframe sa isang bukas na laban kaysa isang sniper sa dilim. Ngunit nang isipin ang maingat na katangian ni Hansen, agad na binitiwan ni Chin Suan ang ideya dahil hindi siya bagay para sa malapit na laban. Ngunit ang pagtuklas na ito ay nagpasaya pa rin kay Chin Suan dahil si Hansen ang pinakamahusay na kandidato para magpatakbo ng isang Warframe na may maraming long-range shooting weapons. Ding! Isang matinis na tunog ang pumutol sa mga iniisip ni Chin Suan. Ito ang tunog ng paglipat ni Hansen sa Evolver 3. Hindi na siya nagulat dahil nahulaan na niya na hindi ito ang kanyang hangganan. Ngunit mas kumbinsido na siya ngayon sa kahangahangang potensyal ni Hansen at mas determinado na tungkol sa isang bagay. Ang taong ito ay akin, masiglang naisip ni Chin Suan habang muling naglalaro si Hansen ng Evolver 3. Sa wakas ay dumating na ang paligsahan ng lahat ng mga kampyon. Kailangan kong mapasama sa top 10. Maraming impormasyon na ang nabasa ni Hansen mula sa mga nakaraang taon at naramdaman niyang may magandang pagkakataon siya. Hindi ito nangangahulugang siya ay walang kapantay. Ngayong taon, maraming makapangyarihang pinili ang pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos na nangangahulugang mas kaunti ang kanyang kompetisyon. Pinag-aralan ni Hansen ang kanyang potensyal na mga kakompetensya ng matagal at natagpuan na ang kanyang pinakamalaking mga kalaban ay malamang na sina Tang Shenleo at Lin Feng. Si Tang Shenleo ay naging chosen ng ilang beses. Siya ang panglima noong nakaraang taon at 3 sa 4 na mas mataas ang rango sa kanya ay pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos ngayong taon. Ang tanging hindi pumunta ay si Lin Feng, na katulad ng pangalan ng kaibigan ni Hansen na si Lin Beifeng. Si Lin Feng ang pangalawang pwesto noong nakaraang taon. Walang duda na ngayong taon ang dalawang lalaking ito ang dapat talunin. Tiningnan niya ang mga paglalarawan mula sa maraming tao na nanood ng paligsahan noong nakaraang taon at natagpuan na ang dalawa ay talagang malakas. Mahuhusay na kasanayan sa pakikipaglaban, maraming advanced beast souls pati na rin ang sacred blood beast souls na ipinagkaloob sa kanila noong nakaraang taon, at ang kanilang paglago ngayong taon, lahat ng ito ay nangangahulugang hindi sila dapat maliitin. Nakilala na ni Hansen si Tang Shenleo dati. Bagaman natalo niya si Tang Shenleo sa laro, ito ay dahil lamang sa kanyang mga reflexes at prehuwisyo. Sa isang tunay na labanan, kailangan niya ng higit pa para manalo at ang mga kaluluwa ng hayop ni Tang Shenleo lamang ay sapat na upang magdulot ng problema. Bakit hindi pumunta ang dalawang ito sa ikalawang santuwaryo ng Diyos? Lalo pang nag-alala si Hansen matapos niyang basahin ang paglalarawan. Kahit gaano pa sila kagaling makipaglaban, ang mga kaluluwa ng halimaw na mayroon sila ay sapat na nakakatakot. Sana hindi ko sila makasalubong ng maaga, o baka masaktan ako kahit manalo ako, na magiging disadvantage sa mga susunod na laban, naisip ni Hansen. Makakakuha siya ng Sacred Blood Beast Soul basta't nasa top 10 siya, at ang Beast Soul ay ibinibigay ng random. Kaya't hindi inisip ni Hansen ang unang pwesto, kundi magiging masaya na siya basta isa siya sa mga napili. Nang si Hansen ay nag-iisip ng iba't ibang posibilidad, narinig niya ang kanyang comlink at nakita ang isang kakaibang numero dito. Hansen ay nagkunot ng noo. Hindi siya sigurado kung sino ito at sumagot siya sa tawag ng may pag-aalinlangan. Lampas sa inaasahan ni Hansen, lumabas sa holographic na imahe si Tang Shenleo. Surprise! Tumawa si Tang Shenleo. Talaga nga, anong balita? Tanong ni Hansen. Kailangan ko ng pabor mula sa'yo, sabi ni Tang Shenleo. Sabihin mo na, wala akong halaga at baka hindi kita matulungan, sabi ni Hansen na may ngiti. Sigurado akong kaya mo.
Ikaw talaga ang kailangan. Pero huwag mag-alala, ikaw ang magtatakda ng presyo, sabi ni Tang Shenleo. Ano bang pabor? Napangisi si Hansen. Pag-usapan natin ito ng personal. Nasa bahay ka na ba? Susunduin kita, sabi ni Tang Shenleo nang nagmamadali. Hindi na kailangan. Sabihin mo lang ang lugar at pupuntahan kita. Naramdaman ni Hansen na kakaiba. Bukas ang araw ng pagsisimula ng paligsahan. Bakit pa nga ba naghahanap si Tang Shenleo kay Hansen imbes na maghanda para sa sarili niya? May kinalaman ba ito sa paligsahan? Hinala ni Hansen at naramdaman niyang kailangan niyang alamin kung ano ang balak ni Tang Shenleo. Nang dumating si Hansen sa lugar na sinabi ni Tang Shenleo, nakita niyang naroon din si Fang Jingqi. Dinala ni Tang Shenleo si Hansen sa sala. Pagpasok sa sala, nakita ni Hansen na may nakaupo sa sofa na isang binata na napakatahimik at hindi nagsalita nang makita siyang pumasok. Tang Shenleo, anong kailangan mo sa akin? Diretsong tanong ni Hansen. Kapatid, tingnan mo muna ito. Sa halip na sagutin ang tanong ni Hansen, nagbukas si Tang Shenleo ng isang video. Ang eksena ay kinunan sa isang martial ring. Isang lalaking naka-combat suit ang napalibutan ng grupo ng mga taong nakamaskara. Sa sandaling makita ni Hansen ang lalaki, siya'y nalamig, kahit na ito'y sa pamamagitan lamang ng holographic na imahe. Pagkatapos ay nagsimula ang video. Sa ilalim ng paglusob, nagsimula ang lalaki ng isang kahangahangang palabas ng pagpatay. Ito ay isang pagpatay. Sa loob ng 1 minuto at 23 segundo, ang lalaking nakasuot ng combat suit ay hawak lamang ang isang kutsilyo. Nakapatay siya ng kabuoang 34 na tao, bawat isa sa isang saksak. Walang nakaligtas, at walang nakabangon muli matapos matamaan ng kanyang palo. Ang lalaki ay parang kamatayan mismo, nag-aani ng mga buhay ng walang pakialam. Ang taong ito ay kamukha mo, pagkatapos ipalabas ang video, tumingin si Tang Shenleo kay Hansen at sinabi. Hindi ako yan, tahimik na sinabi ni Hansen. Siyempre, hindi ikaw yan, pero pareho kayo ng estilo sa laban. Bago ka umatake, walang babala o senyales. Pero ang atake mismo ay mabilis at mabangis na may perpektong timing. Pareho kayong mga assassin, conclusion ni Tang Shenleo. Bagaman hindi nakipaglaban si Tang Shenleo kay Hansen, siya ay isang mahusay na mandirigma at nakatuklas ng maraming bagay nang naglalaro sila ng larong inuman kasama si Hansen. Hansen nagkunot ang noo. Ang taong ito ay tinatawag na Hidangmo, apo ni Senador Yi na isang demigod. Sa taong ito siya ang kampyon ng Star Shelter. Sa madaling salita, isa siya sa mga kakompetensya ko, ipinaliwanag ni Tang Shenleo. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? I-disable siya para hindi siya makasali sa paligsahan. Pasensya na, pero wala akong ganong kakayahan. Iniunat ni Hansen ang kanyang mga kamay. Siyempre hindi, siya ang apo ni Senador Yi. Kahit kami, hindi kami madaling makalapit sa kanya, lalo na ikaw. Hindi namin siya kayang patayin. Sa Alliance, saan man siya magpunta, lagi siyang mahigpit na binabantayan, sabi ni Tang Shenleo. Iniimbitahan ka namin dito dahil gusto naming gayahin mo ang mga taktika ni Hidangmo at makipag-sparring sa amin. Sa totoo lang, wala akong kumpiyansa na mapigilan ang kanyang mga kakaibang atake at makakatulong ka sa amin na masanay sa kanyang estilo. Ano ang makukuha ko rito? Hindi tumanggi si Hansen. Nag-isip si Tang Shenleo ay kumilos ang kanyang mga labi ngunit hindi nagsalita. Sa katunayan, hinihiling nila kay Hansen na turuan sila kung paano talunin ang kanyang sarili, kaya napakahirap pangalanan ang presyo. Kung si Hansen ay isang mahalagang tao, hindi na sana nila ito tinanong dahil maaari itong mapagkamalang nakakapinsala. Susubukan naming gawin ang lahat upang matugunan ang anumang mungkahi mo, sabi ni Fang Jingqi. Isang S-class na lisensya ng Saint Hall, huminto si Hansen at sinabi. Deal. Tumugon si Tang Shenleo nang napakabilis na naisip ni Hansen na baka masyado siyang nagtanong ng kaunti, marahil ay dapat niyang sinabi na 2 S-class na lisensya. Ngunit palaging optimista si Hansen. Isang S-class na lisensya ay isang magandang presyo na at ang hinihiling nila sa kanya na gawin ay makakatulong din sa kanya dahil si Hidangmo ay maaaring maging kanyang kalaban din. Kailangan kong sabihin ito bago tayo magsimula. Mas mababa ang aking kakayahan kumpara kay Hidangmo. Kahit na makapagtanggol ka sa aking mga atake, baka masaksak ka pa rin niya, sabi ni Hansen. Alam ko, narito ang ilang mga video niya habang lumalaban. Panoorin mong mabuti at saka tayo magsisimula. Wala na tayong masyadong oras at umaasa na sana hindi siya ang unang kalaban natin para mas marami tayong oras na mag-practice. Umupo si Tang Shenleo sa sopa at sumali kay Lin Feng, iniwan si Hansen na mag-isa sa panunood ng mga video. Pinanood ni Hansen ang isa-isa sa mga video.
Walang opisyal na kinuhang mga video. Naramdaman ni Hansen na sulit ang biyahe na ito dahil kung makakaharap niya si Dangmo nang hindi alam ang kanyang estilo, baka mapatay siya sa laban. Minsan, inuulit-ulit ni Hansen ang ilang detalye ng maraming beses. Maraming itinuro sa kanya si Dangmo sa pamamagitan ng mga video na ito na mas mahalaga kay Hansenador kaysa sa isang S-class na lisensya. Sa loob lamang ng wala pang 4 na oras, parang nakaranas si Hansen ng isang revolusyonaryong pagbabago. Si Tang Shenliu ay nagiging hindi mapagpasensya at gustong putulin si Hansen, ngunit pinigilan siya ni Lin Feng, ang tahimik na tao. Nang matapos na si Hansen sa mga video, gabi na. Simulan na natin, sabi ni Hansen habang tumatayo. Well, tingnan natin kung gaano mo kahusay na ma-imitate si Dangmo. Dinala ni Tang Shenliu si Hansen sa isang combat room sa villa. Kinuha ni Hansen ang isang patalim na kapareho ng hugis ng patalim ni Dangmo. Hindi ito matalim at ang talim nito ay maaaring bawiin upang walang masaktan. Ang paraan ng laban ni Yi Dangmo at Hansen ay kinakailangan nilang ibuhos ang lahat ng kanilang makakaya sa bawat hampas. Kung totoong armas ang ginamit, natatakot si Tang Shenliu na siya ay masaktan ni Hansen. Simulan na natin. Mahigpit na pinanood ni Tang Shenliu si Hansen at hindi siya umatras. Gusto nilang mag-practice kung paano hadlangan ang mga atake ni Yi Dangmo matapos siyang lapitan. Lumapit si Hansen kay Tang Shenliu hawak ang isang kutsilyo na baligtad, isang paraan na natutunan niya mula kay Yi Dangmo. Dalawang talampakan ang layo kay Tang Shenliu biglang inihagis ni Hansen ang kutsilyo at tinaga ito mula sa hindi inaasahang anggulo. Nagulat si Fang Jingqi, at ang mga mata ng tahimik na lalaki ay kumikislap. Si Tang Shenliu ay nababalot ng malamig na pawis at huli na nang subukan niyang hadlangan ang atake gamit ang kanyang malapad na espada. Bigla siyang lumiko sa gilid pero nasugatan rin sa pisngi. #T. Hindi gaanong naiiba ang tama mo sa kanya, sigaw ni Tang Shenliu, nakatitig kay Hansen. Tumingin si Fang Jingqi kay Hansen nang may kakaibang tingin at ang mga mata ng tahimik na lalaki ay napadako rin sa mga kamay ni Hansen. Si Hansen ay nagulat din sa kanyang sarili. Sobrang abala siya sa pag-eensayo ng Jade Esken nitong mga araw na ito. At ang pagsasanay sa Hand of God ay nakapagpabilis din sa kanya. Bukod dito, nakita niya lang ang paraan ng pakikipaglaban ni Yi Dangmo ay nagkaroon ng ilang bagong pananaw. Ngayon, ang kanyang suntok ay napakalakas na hindi niya ito mapaniwalaan. Haha, mahal ako ng Diyos. Sa pakikipag-sparring mo sa akin, hindi magiging malaking bagay si Yi Dangmo. Tumawa ng malakas si Tang Shenliu. Sa buong gabi, walang natulog, ngunit ang tanging nagpa-practice kasama si Hansen ay si Tang Shenliu. Hindi nagparehistro si Fang Jingqi sa paligsahan at ang tahimik na lalaki ay nanunood lamang at hindi nagbabalak na sumali sa kanila. Matapos mag-practice ng isang gabi, hindi maiiwasan ni Tang Shenliu ang kutsilyo ni Hansen hanggat nasa isang talampakan siya mula kay Hansen. Hindi nakabuo si Tang Shenliu ng paraan para ipagtanggol ang sarili, habang si Hansen ay lalong gumagaling. #T. Sumuko na ako. Wala nang paraan para ipagtanggol ang sarili ko sa mga atake mo. Siguro talo na ako, malungkot na sinabi ni Tang Shenliu, nang makita niyang malapit na silang pumunta sa God's Sanctuary para sa laban at wala nang saysay na ipagpatuloy pa. Ngayon kaya mo nang harapin si Yi Dangmo, biglang sinabi ni Lin Feng na tahimik na nanunood. Lin Feng, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Tang Shenliu, umupo ng tuwid at tumitig kay Lin Feng. Si Yi Dangmo ay hindi kasing galing niya. Hindi mo kayang ipagtanggol ang kanyang mga atake, pero kay Yi Dangmo magagawa mong maiwasan ang mga saksak sa mga kritikal na bahagi. Kung hindi masyadong malas at makatagpo mo si Yi Dangmo sa loob ng ilang araw imbes na ngayon, magagawa mong hadlangan ang mga atake ni Yi Dangmo sa napakaliit na halaga. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Lin Feng, lahat sila ay tumingin kay Hansen, nagulat. Kilalang kilala nila si Lin Feng at nagulat sila na ganito kataas ang sinasabi niya tungkol kay Hansen sa pamamagitan ng pagsasabing hindi kasing galing ni Yi Dangmo. Ang background ni Hansen ay mas mababa kumpara kay Yi Dangmo at marahil ay mas matanda pa si Yi Dangmo, ngunit sinabi ni Lin Feng na hindi kasing galing ni Hansen si Yi Dangmo. Kung ang pahayag ay galing sa ibang tao, tiyak na sila'y magbubulungan, ngunit kilala nila si Lin Feng at hindi siya kailanman nagkakamali. Noong nakaraang taon, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nakakuha ng unang pwesto ay dahil hindi niya nabasag ang bottleneck sa kanyang Hyper Geno Art at pumasok siya sa God's Sanctuary 2 taon na mas huli kaysa sa kanyang kalaban. Huwag mo siyang tingnan ng ganyan. Sinasabi ko lang na mas maganda ang estilo niya kaysa kay Yi Dangmo, pero syempre mas mababa pa rin ang kanyang fitness kumpara kay Yi Dangmo. Ngumiti si Lin Feng at iniabot ang kamay kay Hansen. Ako si Lin Feng.
Natutuwa akong makilala ka. Isa kang kawili-wiling tao. Hansen. Isang karangalan, sabi ni Hansen habang nilalshake ang kamay nito, ngumiti at nagsalita. Well, gabi na. Maligo tayo at mag-teleport. Pinutol ni Tang Shenleo ang titigan ng mga mata ni na Hansen at Lin Feng. Lumiko siya upang tanungin si Hansen, mayroon ditong teleport device. Gusto mo bang sumama sa amin? Hindi ako nagparehistro kaya hindi ako pupunta, tumanggi si Hansen at umalis. Habang pinapanood ni Tang Shenleo si Hansen na umaalis sa villa, tinanong niya si Lin Feng, talaga bang napakagaling niya? Mas magaling siya kaysa sa iniisip mo. Kung pareho sila ng background ni Dongmo mas 100 beses pa siyang kahanga-hanga kaysa sa huli. Nauunawaan niya ang esensya ng pagpatay, habang si Dongmo ay may ilang kasanayan lamang. Ang kanyang paglago ay nalimitahan ng kanyang background pero magiging kilala siya sa loob ng ilang taon, komento ni Lin Feng. Napakataas ng papuri mula kay Lin. Siguradong may kakaiba siyang katangian, sabi ni Fang Jingqi. Sa loob ng ilang taon, mahihigitan ka ba niya? Nagtanong si Tang Shenleo. Sa First God Sanctuary, ako ay hindi matatalo, sabi ni Lin Feng nang walang pakialam, na nagpapakita ng kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, marami nang nakuha si Hansen. Hindi lamang siya nakakuha ng S-Class na lisensya mula kay Tang Shenleo, pinahusay din niya ang kanyang mga kalamangan sa mga palihim na pag-atake. Tulad ng itinuro ni Lin Feng, ang kanyang mga atake ay mas nakakatakot kaysa kay Yi Dongmo. Pero kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga palo, kailangan muna niyang lumapit sa kanyang kalaban, na hindi madaling gawin. Sa pagsasanay, nagsimula siya mula sa kalapitan ni Tang Shenleo, na hindi kailanman papayagang makalapit siya ng ganoon sa isang tunay na laban. Pagkatapos ng lahat, mas mainam na gamitin ang sining ng pagpatay sa dilim. Nagpractice si Dongmo sa isang uri ng galaw ng paa na nagpapahintulot sa kanya na madaling lapitan ang iba kahit mula sa harapan, ngunit hindi ito natutunan ni Hansen kaya mahirap para sa kanya na makalapit. Ang galaw ng paa na iyon ay isang hyper-geno art din at kinabibilangan ng mga espesyal na teknik. Hindi kailanman magaling si Hansen sa footwork at hindi niya ma-imitate mula sa panunood ng mga video. Kahit na sinubukan niya, hindi niya makuha ang diwa nito. Sa makatuwid, mahalaga na matutunan niya ang kanyang sariling galaw ng paa. Siguro dapat kong isaalang-alang ang paggamit nito sa aking footwork. Pinigan ni Hansen ang S-Class na lisensya sa kanyang bulsa.